Speaking of Dambi, ang roommate ng ating bida sa mga oras naman na ito sabay sa pag-uwi ni Sungbin, kasalukuyan pala, ito ay naliligo. At habang siya ay nasa banyo, narinig niya na may nagbubukas ng pinto, at kutob niya naman na marahil ito ay si Sungbin na inabot na ng umaga umuwi. Sa panig naman nitong ating bida, makikitang nagmamadali ito pumasok, gayong jingle na raw siya. Kaya naman nang maabot niya ang pintuan ng banyo, walang ano-ano bigla niya itong binuksan. Hanggang sa magulantang siya, gayong may tao pala rito ngunit dahil sa kanyang pagmamadali hindi na niya naisip ang kumatok. Makaraan ng ilang minuto, matapos makapaligo si Dambi, agad lumuhad si Sungbin sa harapan nito, at patuloy na humihingi ng paumanhin gayong hindi raw niya naalala na ngayon nga pala raw ay Sabado, ang araw ng day off nitong kanyang roommate. Samantala, itong si Dambi, nakatingin lamang kay Sungbin na panay ang paghingi ng sorry sa kanya sa kamalian nito. Maya-maya pa, nagsalita na itong si Dambi, sinabi niya na sige okay lang, ngunit sa susunod gawin mo muna ang pagkatok bago pumasok. Habang itong bida natin naman ay panay ang pagtango upang iparating ang pagsang-ayon nito. Subalit gayunpaman, binanggit ni Dambi na kailangan nating magtakda ng mga patakaran, upang maiwasan ito na mangyari muli. Dagdag pa niya, tinanong niya si Sungbin kung pinakialaman nito ang kanyang labahin kahapon. Tungkol sa labahin, mabilis sumagot itong ating bida na oo, pinalaundry ko na ito. Nagpasalamat si Dambi, ngunit magmula raw ngayon dapat magkanya-kanya na silang laba at huwag pakialaman ang labahin ng iba. At bukod doon, muli sinabi nito na maglalagay na daw siya mula ngayon ng ilang mga boarding house rules. Matapos sumang-ayon si Sungbin, pinakuha siya nito ng ballpen at papel. At nung nasa kanya na ang ballpen at papel, inanyayahan niya si Sungbin na lumapit sa kanya upang siya na raw ang sumulat ng mga rules na kanyang sasabihin. Ayon sa batas na nais ipatupad ni Dambi, una, bawal hawakan ang anumang bagay, maliban sa madalas gamitin tulad ng sabon, towel, at iba pa. Pangalawa, bawal kang sumilip sa natutulog. Pangatlo, magsabi ng maaga kung makikitulog ito sa mga kaibigan. Pang-apat, kailangan mag-iwan ng mensahe o text kung hindi uuwi ng bahay. Panglima, labhan lamang ang sariling damit at kahit pinagkainan kanya-kanya ring ligpit. At panghuli, dapat kumatok muna, bago pumasok ng banyo. Samantala, napahanga si Dambi gayong maganda raw palang sumulat itong si Sungbin. Sinabi niya rin na tama na muna itong mga rules na kanyang ibinigay, ang iba ay sa susunod na lamang raw dagdag. Matapos nito, binanggit rin ni Dambi na Sungbin, siguro mayroon ka ng girlfriend, di ba? Tungkol sa girlfriend, mabilis sumagot itong ating bida na wala. Hanggang sa kanyang maisip, na ngayon lamang raw niya napagmasdan ng malapitan itong si Dambi. Na ito pala raw ay bukod sa makinis ang kutis, napakaganda rin daw pala ng roommate niyang ito. Or, baka naman, dahil sa bagong ligo lang ito kaya ganito ito kaganda. Nagtanong si Dambi sa ating bida kung bakit hindi ito umuwi kahapon, sambit rin niya na masyadong delikado sa labas kapag sumasapit ang gabi. At dagdag rin niya, kung ikaw Sungbin ay mayroong girlfriend, maaari mo naman siyang isama dito, upang tumambay. Siyempre, gayong noong una pa lamang ito na ang problema nitong ating bida, kaya naman mabilis pa sa 4:00 ang kanyang pagsang-ayon. Matapos mag-usap ang dalawa, iniutos ni Dambi kay Sungbin na gumawa pa ng isang house rule copy, para silang dalawa ay mayroon nito. Gayunpaman, sinabihan nito ang ating bida na kung sakaling lumabag ito sa kanilang patakaran, kailangan na raw nitong umalis sa kanilang boarding house. Kaya naman, nanigas itong ating bida at labis na natakot, gayong may posibilidad pala na bumalik siya sa pagsakay ng subway, kung sakaling hindi niya sundin ang lahat ng house rules. Bukod pa, hindi rin niya batid kung ito ba ay isang biro lamang, o talagang banta. At lumipas ang mabilis na oras na kung saan sumapit na naman ang gabi, at sa mga oras naman na ito, kasalukuyang may ginagawa itong si Dambi sa kanyang laptop ukol sa kanyang trabaho. Sa mga sumunod pang mga oras, natapos na rin siya sa kanyang gawain. At oras na rin para matulog, sabay sa kanyang pagharap sa double deck. Subalit nakita niya si Sungbin, na nakalabas ang rocket launcher. Ngunit naalala niya ang rules number 2, na kung saan, bawal sumilip sa natutulog. Kaya naman, mabilis siyang tumalikod, at pagkatapos nagkunwaring walang nakita. Gayunpaman,
tumingin muli siya sa ating bida, gayong marahil hindi na niya ito matiis. Matapos nito, siya mismo ang lumabag sa kanyang sariling batas, na bawal pakialaman ang natutulog. Subalit kahit nahihiya siya sa kanyang gagawin, upang lagyan ng kumot si Sungbin sinikap niya pa ring gawin ito. Ayon sa kanilang pangalawang kasunduan, bawal tumingin sa isa't isa habang natutulog, subalit unang gabi palang lumabag na kaagad si Dambi. Naiisip naman nitong si Dambi, wala naman raw siyang sinabing eksaktong bahagi kaya, okay lang. Naiisip niya rin na baka lamigin itong si Sungbin, kung hindi niya ito kukumutan. Subalit habang ginagawa niya ito namang bida natin muli na namang napanaginipan ang ginawa nila ni Aisol. Nang magsalita ito ng Nuna, kaya naman, napatigil si Dambi sa kanyang ginagawa gayong natuon ng atensyon nito sa ating bida, na habang natutulog ay nagsasalita. Hanggang sa magsalita itong si Sungbin ng ikaw ay tunay na maganda. Nagulat naman si Dambi sabay na tanong sa sarili kung siya raw kaya ang sinasabihan nitong maganda. Paalis na sana itong si Dambi, ngunit nagsalita naman si Sungbin ng sandali lamang raw. Kaya naman, naguguluhan na ito gayong bakit raw panay ang pagsasalita nitong si Sungbin habang nasa kalaliman ng pagkakatulog. Gayunpaman, mabilis na ibinalik ni Dambi ang kumot sabay pabulong nagsalita ng good night. Kinabukasan, pagkagising nitong si Dambi, nagtanong siya kay Sungbin kung gising na ba raw ito. Sumagot naman kaagad itong si Sungbin ng oo, Nuna Dambi. Sabay niya na rin sinabing nakatulog ka ba ng maayos kagabi. Ngunit ayon kay Dambi, binanggit niya na iniisip kung mag-order ng takeout, mayroon ka bang nais kainin. Tungkol dito, kaya naman natanong nitong si Sungbin, kung madalas raw ba ganon klaseng pagkain ang kinakain nitong kanyang roommate. Naayon nga kay Dambi oo, ganon nga raw. Ngunit, hindi ba ito masyadong magastos, sagot ni Sungbin. Dagdag pa niya na dahil tayo naman ay nabubuhay ng magkasama, bakit hindi kaya magluto ako para sa iyo, okay lang ba iyon? Matapos naman niyang magsalita gulat na gulat itong ating bida dahil bigla na lamang lumitaw itong si Dambi, mula sa kanyang sariling higaan na nasa itaas. Gayong kaya pala niya ito ginawa, ay upang magtanong kung talaga raw bang maalam itong magluto. Sinabi naman ni Sungbin na oo naman. Subalit dahil sa wala ni ano ang nasa kanilang apartment na pwedeng iluto kaya naman napagdesisyonan ng dalawa na mamili muna. Sa mga sumunod, nakarating na ang dalawa sa grocery na ayon kay Sungbin, ngayon pa lamang raw siya nakapasok sa tindahang ito. Dagdag pa niya, Nuna Dambi, hindi ba't kakasabi mo lamang na hindi ka madalas na pumunta dito sa supermarket? At sabay pabulong sinabing naguguluhan talaga ako. Sumagot naman itong si Dambi na ngunit pumupunta lamang naman ako dito upang bumili ng inumin. Sa palagay mo ba madalas akong umiinom pagkatapos umuwi galing sa trabaho? Dahil sa naging kwento ni Dambi naiisip ni Sungbin na tila madalas lamang itong nag-iisa kung gayon. Gayunpaman, dahil nabanggit nito ang inumin, kaya naman sinubukan niyang ayain ito na kung payag siya na makipag-inuman sa kanya later. Na mabilis naman pumayag itong kanyang Nuna Dambi, na mag-inuman sila sa susunod. Napansin ni Sungbin na maluwag ang kurbata sa buhok ni Nuna Dambi na kaagad niya sinabi dito. Paliwanag nito, ito ay dahil sa maliit lamang na pamuyad ang kanyang inilagay kaya mabilis lumuwag. Ukol dito, nagsabi itong ating bida na kanya itong aayusin upang hindi na maging magulo, na pumayag naman si Dambi sa maganda nitong layunin. Samantala, habang ginagawa ito ni Sungbin, nakakaramdam siya ng isang hindi maipaliwanag na dahilan. Maya-maya, natapos na rin siyang ayusin ang buhok nitong kanyang roommate Nuna Dambi. Nagpaabot naman ng pasasalamat itong si Dambi sa pagtulong ng ating bida sa kanya. Ngunit natanong niya si Sungbin kung paano raw ito natuto magtali ng buhok. Sagot naman nitong ating bida, ito ay dahil lamang sa aking ate, kaya napag-aralan ko kung paano gawin ang bagay na yan. Sambit naman ni Dambi, talaga, mayroon ka palang isang nakatatandang kapatid na babae, Sungbin. Gusto ko rin magkaroon ng kapatid na lalaki. Sagot ni Sungbin, sa palagay ko pwede namang mangyari iyon gayong naririto naman ako, na pwede mong ituring na bilang iyong younger brother. Ngunit namula ang mukha nito, gayong napansin niya na bakit naman raw kaya lumalabas ng bahay itong kanyang roommate nang walang suot na panloob. Nag-isip muna itong si Dambi sa mungkahi ni Sungbin, ngunit gayunpaman, hindi rin nagtagal,
sinang-ayunan rin niya ang nais nito at magiliw niyang sinabing sige raw, at mula ngayon younger brother na niya itong si Sungbin. Samantala, natigilan itong ating bida, gayong sa unang pagkakataon raw ay nakita niyang nakangiti itong kanyang luna Dambi. Sa panig naman ni Dambi, niyaya na niya ang ating bida gayong kailangan nga raw pala na bumili siya ng ilang tissue paper. Ngunit dahil sa wala sa katinoan itong si Sungbin, hindi na niya napansin na may tumatawag sa kanya. Dahil dito, binanggit ni Dambi na Sungbin, anong bang ginagawa mo? Nais mo bang bumili ng candy? Matapos nga makita niya na nasa tapat siya ngayon ng mga pambatang candy, kaya naman nagmamadali siyang nagyaya umalis sa sobrang hiya. At nagpatuloy ang dalawa mamili ng mga kinakailangan upang makapagluto ng ilang pagkain, at mamili na rin ng ilang kinakailangan sa bahay.